Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga paggawa ng mga kasalanan ay dapat ay iwasan ng sino man sa atin. Dapat ay iwasan ng mga taong mananampalataya, mga taong mga Muslim, lalong-lalo na yung mga malalaking kasalanan na magiging dahilan ang puot ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala at magiging dahilan na hindi makakapasok sa paraiso. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay pinaingat tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatlong klase ng mga tao. Tatlong klase ng mga tao mga kapatid. Ano itong mga tao na ito na tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unang-una ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isalaysin Abdullah bin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilayhim yawmal qiyamah. Tatlong klase ng mga tao na hindi na titingin sa kanila ang Allah azza wa jalla. Anong ibig sabihin na hindi na titingin? Hindi na kaaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah, pagdating sa araw ng paghuhukom. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ibig sabihin, babaliwalain na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na niya pagkakalooban ng awa kasi hindi natitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino itong tatlong klaseng mga tao na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Al-aqu liwalidayhi wal mar'atul mutabarrijah wad dayyuth. Unang-una ay al-aqu liwalidayhi, ang taong suwail sa kanyang mga magulang. Ano itong suwail sa kanyang mga magulang? Yung nilalapastangan na niya ang kanyang mga magulang, sinasaktan niya ang kanyang mga magulang, nilalabag niya ang kanyang mga magulang, sinisigawan niya ang kanyang mga magulang, pinagsasabihan niya ang kanyang mga magulang na hindi magaganda. Sa paliwanag ng mga ulama ay al-aqu liwalidayhi ay pumasok dito yung pinapabayaan niya ang kanyang mga magulang, hindi na niya sinusuportahan ang kanyang mga magulang. Sa paliwanag pa ng mga ulama ay pumasok din dito yung mas kinikilingan niya ang kanyang asawa kaysa sa kanyang mga magulang. Kailangan talaga yung kahit na hindi pa sila mga Muslim, ay kailangan talaga yung marangal, mabuting pakikitungo sa kanila. Porket hindi na Muslim ay lalabanan mo na, sasaktan mo na, hindi mo na susuportahan. Porke masamang pakikitungo niya ay pabayaan mo na, hindi mo na susuportahan, sisigawan mo na. Mga magulang yan. Kahit ano man sila, patuloy pa rin yung ibig sabihin mabuting pakikitungo. Mabuting pakikitungo natin sa ating mga magulang. Al-aqu liwalidayhi, yan ang unang-una na hindi natitingin ang Allah sa kanila pagdating sa araw ng paghuhukom. Pangalawa, al-mar'atul mutabarrijah, ang babaeng walang takip kung manamit. Sabi nga ng mga ulama, kung manamit ay nakikita na yung ilan sa bahagi ng kanyang katawan, yung para bagang normal ang kanyang pananamit na para bagang pananamit ng mga lalaki. Parang pananamit ng mga lalaki, naka-t-shirt, naka-sleeveless, o naka-short, o naka-pantalon, yung mga ganun na klase na babae. May damit nga, may takip nga, pero nakikita pa rin yung hubog ng kanyang katawan. Wal mar'atul mutabarrijah, yung babaeng hindi nananamit, hindi niya tinatakpan yung kanyang buong katawan. Kasi ang aura ng babae ay ang kanyang buong katawan. Maliban na lamang sa kanyang mukha at sa kanyang dalawang palad. Yun yung aura ng babae.
Hindi katulad ng lalaki na ang aura na hindi pwede makita ay mula tuhod hanggang pusod. Wal mar'atul mutabarrija, yun yung pangalawa. Pangatlo ay waddayuth. Na. Ano itong dayuth? Ang dayuth ay yung lalaking pinabayaan niya yung kanyang asawa. Pinabayaan niya yung kanyang asawa. Yung hindi protective sa kanyang asawa. Yung nakikita niyang kanyang asawa na lumalabas, may kasamang mga kung sino-sino mga babae na hindi matuwid sa pananampalataya, maaaring mapahamak, pinabayaan niya. Yung lalaking pinabayaan niya yung kanyang asawa na lumalabas na kahit alam niya na may kasamang mga lalaki, pinabayaan niya. Yung lalaking walang pakialam sa asawa niya na hindi na magsisilos. Kahit kung sino-sinong mga nakakasalumuhan ng mga lalaki, pinabayaan niya kasi sabi niya, may tiwala naman ako kasi sa kanya. Kailangan yung tiwala sa isa't isa. Hindi, yan ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan yung kailangan sa lalaki ay magsilos. Kailangan sa lalaki, protektahan niya yung kanyang asawa. What the youth? Yan ang sabi ng propeta. The youth, mapabaya sa kanyang asawa, pabayaan niya kahit na sino-sino ng kanyang mga kasama. Hindi na magsisilos. Kahit mga lalaki kanyang mga kasama, hindi na niya pinangangaralan o hindi na niya pinoprotektahan ng kanyang ibig sabihin ay asawa. The youth. Maliwanag. Ang the youth, yung lalaking hindi magsisilos, yung lalaking pabayaan niya ang kanyang asawa kung sino-sino ang kanyang mga nakakasalamuha. Yung lalaking wala nang pakialam sa kanyang asawa kasi mga ngatuwiran pa na okay lang yan. Kilala ko naman yan. Mga barkada naman yon. May tiwala naman ako sa kanya. So, kahit sabihin natin na sa trabaho, kahit sabihin natin na sa kaibigan, kailangan pa rin. Hindi pa rin mawawala doon. Yung protekta natin, yung pangangalaga natin sa ating mga asawa. Hindi porket magkakaibigan na, matalik na magkakaibigan, ay buksan mo na ang asawa mo na kahit nakasama niya. O buksan mo na ang bahay mo na kahit nawala ka doon ay papapasukin mo yung mga kaibigan mo na kahit wala ka doon, na nandoon naman yung asawa mo. Yan ang tinutukoy sa dayuth. Yun yung tatlong klaseng mga tao na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi natitingin ang Allah sa kanila azza wa jal pagdating sa araw ng paghuhukom sa kabilang buhay. Unang-una ay yung taong al-aqu liwalidayhi, yung taong suwail sa kanyang mga magulang. Pangalawa ay al-mar'atu al-mutabarrija, yung lalaki, yung babaeng kung mananamit ay parang lalaki. Pangatlo ay yung the youth. Mayroon pang tatlong bagay, tatlong klase ng mga tao na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na karugtong niya. Wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah. At tatlong klaseng mga tao na hindi na sila makakapasok sa paraiso. Tatlong klaseng mga tao na hindi na sila makakapasok sa paraiso. Wal aqu liwalidayhi wal mudminu ala al-khamr wal mannanu bima a'ta. Al aqu liwalidayhi, yung suwail sa kanyang mga magulang. Makikita ninyo, napansin ng mga ulama na inulit ni propeta, hindi natitingin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom sa taong suwail sa kanyang mga magulang. Inulit dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talagang matinding kasalanan ang isang tao na sumuway, lumabag o hindi sumunod sa kanyang mga magulang. La yadkhuluna al-jannah, hindi na makakapasok sa paraiso. Al-aqu liwalidayhi, ang taong suwail sa kanyang mga magulang, wal mudminu ala al-khamr, at ang lasinggero. Lasinggero, wala nang ginawa kundi mag-inuman ng mag-inuman. Araw-araw, wala nang ginatopa kundi mag-inuman. Pangatlo ay wal mannanu bima a'ta, yung taong mapagbigay. Pero lagi niyang pinapaalaala
ang kanyang ibinigay sa kanyang kapwa. Namimigay siya, nagsusuporta siya palagi, pero lagi niya itong pinapaalaala. Pinapaalaala niya sa kanyang kapwa, yung kanyang ipinamimigay, yung kanyang isinusuporta. Na itong tatlong bagay na ito, mga kapatid, suhail sa mga magulang, ibig sabihin na hindi sumunod sa mga magulang, lasinggero, walang inatupag kundi pag-inuman, at saka yung namimigay na nagpapaalaala sa kanyang mga binibigyan tungkol sa kanyang mga ibinigay. Kapag hindi sila, sa paliwanag ng mga ulama, kapag hindi sila makapagbalik loob at sila ay namatay, yun na yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi na makakapasok sa paraiso. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sikapin natin na gumawa ng mga mabubuting gawain, sikapin natin na isabuhay natin, isapuso natin ang mga pagsamba sa Allah, ang mga pagdarasal at anumang mga klaseng pagsamba, ibada para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong mga mananampalataya. Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya. Ya ayyuhalladhina amanu, irka'u wasjudu, kayo ay magruko at kayo ay magsujud. Ang ibig sabihin niya ay kayo ay magsagawa ng sala, pagdarasal. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, at sambahin ninyo ang inyong Panginoon. Sambahin ninyo ang inyong Panginoon. Ano mang klaseng mga gawain na kalugod-lugod doon sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang tinutukoy na ibadah. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. At gumawa kayo ng mga mabuti. Additional na mga mabubuti. Bukod pa sa mga pagsamba sa Allah, additional na mga mabubuting gawa. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, upang kayo ay magtagumpay. Upang kayo ay magtagumpay. Magtagumpay saan? Dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Kaya huwag natin kalilimutan, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, ang mga nabanggit natin na tatlong klaseng mga tao. Tatlong klaseng mga tao na hindi natitingin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila pagdating sa araw ng paghuhukom, at tatlong klaseng mga tao na hindi na makakapasok sila sa paraiso kapag sila ay namatay na hindi nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.